inormalize na daw yung sex with daw girl best friend tsaka boy best friend. Si 2021 na, tas walang mali siya naman daw yun. Walang mali siya, walang ano. Basta daw may limits. Yun. Ay nako, nakapang-init siya ng ulo. Unang-una. At saka hindi daw siya cheating. Ayun, hindi naman daw nag-cheat. Mayan, hindi nag-cheat. Unang-una, kasi ganito yan. Una-una, yung sex ay regalo yan ni God sa couple, sa married couple. Yan. Kaya nga, ano yan eh, noon, hindi ka makapag-sex, hindi ko po pinakakasalan. Tsaka pag may nangyari sa inyo, minsan pa hawak pa lang ng kamay noon, kasal na eh. Ganun kahigpit kasi ang sa moral values ng mga matanda noon, diba? Sa usa ngayon, ito, aminin natin, nagiging parang nagiging habang tumatagal, parang nagiging normal na lang yung pakipag-sex sa ibang tao. Yung pakipag-sex kahit hindi mo asawa, ganyan, o hindi pa kayo kasal. Yan. Pero hindi naman tayo hayop eh, na mahikipag-sex ng kung kani-kanino. Tsaka, lalo na pag ina-relationship ka, respeto naman. Respeto nyo yung relasyon na meron kayo. Kasi, halimbawa, isipin mo kung kayo yung nasa sitwasyon na yun, na isipin mo yung jowa mo, nakikipag-sex din sa girl best friend niya, o boy best friend niya. Tapos, isasagot niya yung same reason. Katutuwa ka ba? Diba? Hindi naman eh. Hindi nakakatuwa yun. Palibhasa kasi lalaki nagsabi. Kaya pag gusto nila yung mga ganyan. Kasi nga, ano nang papasaya nyo lang. Tsaka tayo eh. Tsaka ito nabasa ko diba kasi, kasi nga, pag nagbasa ka ng psychology na libro, ang sex ay isang need considered as need yan. Kaya, siya, importante sa buhay ng tao. Yan. So, isipin mo, yung need na yan, diba? Tapos, dahil nga tao tayo, hindi tayo hayop eh. Nagkakaroon tayo ng dahil nga yung sex, physical contact yan, parang yun yung, nag-iiwan daw tayo ng, parang mark doon sa kapartner natin. So, hindi lang siya sex lang talaga. Kasi, pag lalo na pag lagi-lagi, isipin mo lagi sila, lagi mo siyang kapartner, kaka-develop kayo ng feelings. Lalo na sa babae, siyempre hindi naman sila papapayag na lang yan, laro lang yan. So, ibig sabihin, pag hindi more than once kayong may nangyari, ibig sabihin, nagde-deposit ka na ng feelings. Kaya kasama rin yan sa ang sex ay kasama sa love language. Yan. Paano pag love language nung nung isa yan? Ganda kasi sa love language meron tayong receiving tsaka giving. Diba? Halimbawa, ikaw na nagbibigay, sa'yo wala lang yan. Or hindi siya part ng love language mo. Paano yung magre-receive? Yung kapartner mo, receiving niya yan. Mako-considered as love niya yung nagde-deposito ka ng love sa kanya. Ay, full talaga yun. Hindi tayo hayop na na yung parang siya binibreed lang, breeding, diba? Tsaka pangalawa, yun nga, respeto mo sa partner mo. Pangalawa, diba, kung ikaw din lalagay, halimbawa, yung pagkain mo, yung hotdog, halimbawa, hotdog, sinawsaw mo sa ketchup, sinaksaw mo sa toyo, sinawsaw mo sa pati, sinawsaw mo sa suka, anong lasa? Masarap ba? Parang ganun din. Yung parang ang pangit ng tsaka may STD yan. Pag yung partner niya isa may sakit, damay ka rin.
Diba? Ang daming negative, hindi pa kasali yung pasimbahan, yung spiritual na, niyan, wala pa to sa discussion natin. Puro lang to, puro science, health yan. Yung pa yung mga health issues pa ng ginagawa mo na, isipin mo na, pag hindi ka nagiging loyal sa partner mo. Yun. Tsaka ito, aminin natin na siyempre, dahil sa isang relationship tayo ngayon ito, tapos nagkakaroon ng panibago, diba? Pero talaga yung kung maaari nga diba, kung maaari, sino na yung partner mo, yun na yung dito, sino yung sexual partner mo, yun na talaga hanggang hindi na pa magbago. Kung maaari nga ganun Kaso nga lang, syempre, hindi natin na predict ang relationship kasi hindi lang naman sex lang naman talaga. Marami siyang components. Yun. Pero yun na nga, kasi nga, pangit pa rin yung may ka-partner, in na relationship ka ngayon, tapos may iba ka pang kalandian. Pangit talaga yun. Kasi parang, sumasawsaw ko sa isa pa, parang pangit. Tsaka walang respeto. Walang respeto sa relationship. Yun ang pinakaayaw ko, yung walang respeto sa relasyon. Porket, lalo na pag yung issue, ang dami ng issue niya ngayon na best friend issue na yan. Diba? Si change oil, best friend daw. Magiging rason na yan para na mag-cheat Nagamit nilang, best friend ko yan, best friend ko. Tropa ko yan, best friend ko yan. Ay, naiwan ko sa inyo. At saka dapat, pag may girlfriend ka na, yung girlfriend mo, i-consider mo, siya lang ang best friend mo. Sa kanya mo sasabihin lahat. Diba? Kaya, hindi medyo ko sa, pag ang boy, ang girl, tsaka mag best friend, yan, hindi kakaroon ng apoy yun Siguro sa umpisa, wala silang intention na ganun. Pero habang tumatagal na, dapat may limits. Hindi kasali yung doon. Kumbaga yung sex, parang sa mag-asawa nga lang dapat talaga yun, diba? Yun, hindi mo sila mag-asawa. Sabi natin hindi sila mag-asawa. Pero, para sa partner mo lang. Pang jowa lang yun. Pag hindi ka jowa, huwag kang maghangad. Ganun. Diba? Paano magpapasaya lang daw? Di hayaan mo ang jowa niya magpasaya sa kanya. Respeto talaga yun. Tsaka ganito yan Pag ikaw, babae ka, tapos, yung lalaki mong best friend, ganun ang mentality. Niloloko niya yung girlfriend niya. Mag-isip-isip ka na rin. Diba? Na itong best friend mo, hindi worthy maging boyfriend or Kasi nga, hindi siya marunong lumispeto sa relasyon niya Sa tingin mo, yung relasyon ninyo, respeto niya rin. Hindi din. Pag ganun ng lalaki, walang respeto sa relasyon. Kahit anong relasyon, walang re-respetuhin yan. Bihirang-bihira yung nagbabago. Kaya yun talagang kay JC, kung naalala ko si Camille tsaka JC, ngayon kinain niya yung mga pinagsasabi niya. Diba ngayon pinatawad siya, diba? Sana magtino na siya. Kasi pag hindi siya nagtino, ibig sabihin, sarili naman niya talagang issue, no? May, siya na yung may problema. Tapos yun nga lang. Kaya naiinis ako sa mga ganun, yung mga sumasawsaw, na alam mo naman in a relationship lalo na pag babae, naiinis ako sa kanila pareho. Kasi ganito yun. Unang-una, it takes two to tango.
Tandaan nyo yan, it takes two to tango. Laging dalawa yan. Hindi pwedeng isang side lang ang sisisihin mo. Hindi pwedeng babae lang. Kasi kung hindi nagpaakit o kunyari, sino ba sabihin natin yung babae nang aakit. Kung hindi siya nagpaakit yung boyfriend mo, hindi siya kasi hindi siya papayag. Hindi naman mangyayari yun pag hindi pumayag sa kanila, di ba? So, ginusto nila yung pareho. Yan. Tapos, nainis ako sa babae. Kasi, na-discuss ko na rin to sa mga dati kong live na, ang babae, nag-iisip tayo na hindi tayo makasakit sa kapwa natin eh. Alam ko ako ganun yung mentality ko eh. Na hindi ko kaya manakit ng kapwa ko babae. May respeto tayo sa relasyon ng may relasyon. Maliban na lang pag akin, inagaw mo. Wala akong sa'yo. Magagalit talaga ako. Ayan. Lalo na pag mga ganung sitwasyon na alam kong sa pag-umpisa pa lang, alam ko na hindi akin. Diba? Kaya yung mga yung mga inaalam ko talaga yung may jowa, ganyan. Makulit talaga. Hindi pwede yung wala, na hindi ko malalaman. Pag alam ko talagang walang jowa, walang asawa, walang, yung kuwak nun. Tapos, pag naging kami naman, or in a relationship kami, sana, doon ako nagagalit sa yung mga alam na kami. Tapos, pa. Porket hindi ko alam. Yun. Porket hindi ko alam, sasaw-saw ka na. Nakikihati ka na. Doon ako naiinis. Doon ako inis eh. Porket hindi ko alam. Porket akala nyo ba hindi ko malalaman? Diba? Kung ako rin kaya yung sinisaksaan nila mga tatandaan nyo yung mga yung guy best friend, girl best friend na yan. Akala nyo hindi malalaman ng yan, ng jowa yan. Pag nalaman pa yan, parang change or diba, nalaman. Kahit noon pang issue yan, pag nalaman talaga yan, syempre niloko nyo eh. Panloloko talaga yan. Kakaramayan din kayo sa mga pinagagawa nyo. Ako, baka sabihin na nanonood dito, tapos sabihin sa akin, ay ganito, kanan. Hello. Ako naman, bago ako pumasok talaga sa relationship, alam mo kung sa sarili ko, wala na talaga ang feeling. Tsaka nauna siya ganun. Hindi ako nanluloko ng jowa ko. Ewan ko nun. Kasi hindi naman ako nagjowa ng hindi ko mahal. Tsaka siya loyal ako sa mga pero pag hindi loyal ang partner ang jowa ko sa akin, siyempre ibang usapan yun. Huwag ka nag-expect na magiging loyal pa ako kung ikaw hindi ka naging loyal sa akin. Diba? Saan ka walang ganun to? Kaya huwag kayong magpapaka-loyal sa mga relasyon na hindi naman nag-exist or hindi ka naman pinapahalagan. Although huwag ka nang mapasok sa relasyon ng hindi ka nag-heal, na nakaka-move on ka na, ganyan. Nabalik tayo dun. Ang pangit talaga ng ako expression ko, ang pangit talaga dun. Ang pangit talaga ng may mga girl best friend. Pero ako, aminin ko may guy best friend ako. Pero yung guy best friend ko, may may in a relationship siya, or may ibang nag-work lang talaga yung boy and guy best friend. Pag separately, may kayo, relationship kayo, at in love talaga kayo sa relasyon niyo. Yung mahal na mahal niyo. Kasi hindi kayo matutok sa pagmahal na mahal niyo.
Ganun. Tsaka, pag transparent yung friendship, ba? Kasi ganda yan eh. Kailangan, alam din ng, kanyari ako, may boyfriend ako. Kasi yung guy best friend ko, yung boyfriend ko, papaalam ko sa kanya na, ito may guy best friend ako. Itong kasi yung guy best friend ko, high school pa ako noon eh. Since high school, barkada ko na yan. Tsaka isipin nyo, since high school kanyari yan yung guy best friend ko, since high school ko pa kilala yan. Even, ba't hindi kami nagkain laban since noon pa, diba? Kung kami magugustuhan ko siya, dapat noon pa. Yan, diba? Tsaka magugustuhan ako noon, dapat noon pa. Pero wala talaga, ibig sabihin, hindi kami talaga attracted sa isa't isa. Yan. Pang ano lang talaga kami, pang friends lang talaga. Tsaka hindi ano ko siya, yun na nga. Kaibigan ko siya sa secret, barkada ko siya since high school. Pakilala na kasi niya ako. Yung ganun. Ganung level. Ang ano ko doon kasi, pag, alam mo sa sarili mo na hindi ka talaga mapapall doon sa guy best friend. Sila yung nasa kamote. Hindi talaga yung ang sex lang talaga para sa magjowa. Yung ko lang talaga. Pang jowa lang talaga. Hindi dapat married couple. Yun talaga sa Bible, give to God yun for married couple. Pero since hindi natin maiwasan. Kaya nga yung mga alam ko naman hindi tayo perfect. So, may tendency talaga naman sa magjowa nangyayari yun sa mga magjowa. Pang jowa lang talaga. Pero mag guy best friend, hello. Ayan. Kaya ako, yung mga barkada ko, yung mga lalaking barkada, yung bakla, para walang tukso. Diba? Iwas tukso tayo. Ikaw din yung mismo sa sarili mo na mag-aano ka ng, na iiwas ka. Pero pag lalaki ganyan, magkarugtong yan ng SO. May ka-SO yan. SO mo. Yun ka lang. So, yun. Kung mag-comment na lang kayo or pag napanood nyo to, mag-comment na lang kayo sa kung agree ba kayo sa sinasabi. Sana may natutunan naman kayo. Pero yun nga. Sa pangit at pag ganyan, walang respeto sa relasyon. Talaga yung unang-una kong comment